Denmark hindi sumipot sa battle niya, nang estapa pa. Batas nagsalita na din sa issue at laban ni Jonas at Pistolero sa Ahon 16. Bakit walang crowd reaction? Alamin natin ng mga yan, so tara. Itong nakarang araw nga lang naglaban ng mga MCs ng teritoryo at pulo na ginanap sa probinsya ng Cabanatuan. Matapos nga ang event, marami tayong nakita mga posts na hindi daw sumipot si Denmark. Sa kanya dapat na laban kontra Martry. Nadismaya ang mismong pamunuan ng teritoryo at pulo dahil nga isa si Denmark sa inaasahan ng gabi na yon. Resulta ng laban kay Gabi, Pulo ex-teritoryo, hindi pumunta si Denmark kahit ilang beses siya kinakausap ng iba't ibang tao. Payo lang sa'yo Denmark, huwag mo sayangin ang nabigay sa'yo ng teritoryo para lang sa pangsariling interest maging ng nakapaligid sa'yo. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. May mga MC na may natural na talento pero matagal bago pala rin. Ganun pa man ang nasabi na lang ni Marfree ay, respeto at pagmamahal, pa rin kahit nasayang ang oras, panahon at kaarawan niya na sinakripisyo para magsulat sa laban nyo. Naging tahimik si Denmark at kahapon nga lang naglabas ng payag si Denmark. Bakit hindi siya umano nakapunta sa dapat battle niya? Mark 3, siyensya ka na kung hindi ako nakapunta sa laban mo, sa laban natin dalawa. Pero kung iisipin mo, gusto ko mag-battle tayong dalawa, sa hindi ako natatakot sa'yo. Kahit ituloy natin yung laban, kahit hindi ako nakapaganda, kahit kinabukasan pwede, kaso nga lang, ikaw din may kasalanan kasi nagkasakit ka, di ba? Sinabi sa akin ni Kuya King, may sakit ka daw kaya hindi tinuloy laban. Hindi rin ako nakapagsulat, hindi rin ako nakapaganda kasi yung paglabas pala ng poster, yun, sinabi na sa akin ni Kuya King na meron daw sakit yung kalabang ko. Tapos, yun, sabi ko, sige ka ako din ako babattle. Yun, tapos ang usapan. Ayan, sinabi ko na sa inyo totoo guys, para manilawan kayo. Para hindi nyo na i-bash. Para sa lahat ng mga hindi naniniwala, okay lang, huwag kayong maniwala. At ito nga lang din, naglabas ng isang screenshot ang isang small business owner na binigyan daw ng cup si Denmark kapalit ng promote sa business nito. Sabi pa daw ni Denmark ay nanalo siya sa battle niya, pero ang totoo hindi naman pala siya pumunta. Binigyan pa siya umano ng 1K pasasalamat na din ng business owner. Lods Good PM share ko lang, mula nang nag-viral si Denmark nag-sponsor ako dyan kahit maliit na items lang mula sa shop ko. Kaya eto lang last week nagme-message sa akin ng hihiram ng pera dahil may laban siya last Saturday ang ngaong collab ng pulo sa teritoryo. Saturday afternoon bago event nagme-message pa sa akin yan mamaya na daw ang laban niya. Dahil sa kulit binigyan ko ng 1K pang merienda man lang. Pero eto medyo na off ako. Sunday morning nag-message panalo daw siya. Binati ko pa ng grats tapos nalaman kung hindi pala pumunta sa event. Dahil dito nabash si Denmark at maraming nadismaya sa ugali niyang pinakita. Sa kabilang balita naman, sa latest review nga ni Batas, kahapon lang, tila napakomment si Batas sa mga nangyayaring yung issue, katulad na lang ng kay Enigma at kay Apex. Sa totoo lang, disappointed ako sa mga putang inang napaka-entitled na mga taong sumusuporta ko na sa flip top. Sa mga nangyayari recently, alam mo yun, parang tangin na naman. Talaga bang puro drama na lang nahilig natin, di ba? Parang fuck. Tangin na. Hindi, pero alam mo yun, yung mga akusasyon, aligasyon, parang tangin na. Sobre. Sinabi ko to, nakalimutan ko kung kailan, pero importante ang opinion, pero hindi importante marinig ng lahat. Sa opinion ng isang tao, nakikita mo rin minsan kung gaano katanga eh, 'di ba? So alam mo 'yun, parang tangin na mag-isip-isip din bago magsalita. 'Yun. So antindi. Pero alam mo 'yun, parang hindi tayo pwedeng, alam mo 'yun, parang fuck. Alam nga naman putang na maapektuhan tayo dahil sa mga opinion o
tingin ng mga tao na hindi naman talaga relevant, di ba? Alam mo yun, kunwari sa battle rap, lahat may opinion eh sa nangyayaring yun. Pero alam mo yun, kung lahat yung pakikinggan mo, hindi mo nga kilala yung 90% dyan. So, fuck. Medyo tangina nyo. At sa uling balita, sa latest upload nga ng Flip Top itong Sabado ng gabi, 3 upload ang binigay sa atin ng Flip Top. 2 dito ay Aon 16. Ito nga ang labang Pistolero vs Harlem at Emar vs Jonas. Alam naman natin ang karakas ng 4 na ito pagdating sa battle. Pero sa gabi nga ng laban nila, tila hirap silang makakuha ng crowd reaction. Kahit malalakas naman yung mga linya nilang binibitawan, daming awkward moments dahil wala ngang crowd reaction. Sa review nga ni Jonas sa labang M-Site vs Rapian, kasama si Poison 13. Dito ay sinabi ni Jonas na nagkaroon pala ng problema sa audio ang battle nila dahil yung speaker sa likod ay nawalan ng sounds kung saan nakapwesto ang Gen-Ad kaya hindi sila naririnig habang battle nila. Kami inaabot nung kamalasan eh. Nag-start kay Manda Baliw tsaka kay Slack 1 hanggang sa amin ni MR at sino pa ba? Harlem Pistolero. Nagkaroon ng sira yung speaker sa likod kaya pala parang pakiramdam namin hindi kami naririnig. Akala namin hindi kami naririnig, yung pala yun talaga. Hindi pala talaga kami naririnig. So, hindi siya bad trip si Arik no, nagka-problema na. Nung live, ang dami sumisigaw ng ng volume. Dami Wala eh, kasi tangina nag-start pala na nasira yung pagtas ng battle ng Royal Rumble. Ibig sabihin Royal Rumble malakas. Maayos pa. Pagtapos nun, Manda Baliw, Slack 1, wala na. Kaya pala tangina wala nagre-react. Hindi na pala naririnig. Tapos nabasa ko sa Reddit na naglalakad-lakad na yung mga tao ng laban na nila Slack. Wala na silang wala silang pake kasi hindi naman nila naririnig yung naglalaban eh. Nagkaroon ng ganung problema. Pero, bago Rafian M-Site, inayos na. Nagkaroon ng Sa amin, wala na daw naririnig dun sa dulo, nabasa ko eh. Wala na kami naririnig nung laban ni Siguro etong ba to? SVIP ba yan yaw? SBI. Yan. Diyan na kami naririnig. VIP siguro. Pero dun wala. Yung Gen-Ad mo, kawawa naman mga Gen. Sakit nga ng ulo ni Enigma dyan. Siyempre, ang tagal niya nang ginagawa yan eh. Tas ngayon lang nangyari yan. Pero alam naman natin na kung gaano ka-perfecto si Arik yan eh. Plano. Pero ko yung sinabi ni Kuya Dennis na nasipa. So kayo ba mga kuis, ano masasabi nyo? Sa battle nila Jonas vs MR at Pistol vs Harlem, bakit kaya mahina ang crowd reaction nila? Totoo kaya nasa speaker lang ito? At sa sinabi ni Batas about sa issue, anong reaction nyo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.